Okay po, isang mapagpalang hapon, gabi po sa inyo o araw, kung anong oras nyo pong napanood po ang video ito. Sa ngayon po, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng video reaction dito po sa kakalabas lang po nito, kakalabas lang po talaga nito, 5 hours pa lang. So ayan, makikita nyo po dyan sa monitor po natin, may dayaan na, lagot na, Willie Revillame na high blood. Ano kaya ang dayaan ang nangyari, mga mahal na kababayan? Pero mas maganda siguro, pakinggan natin ang vlogger po ito para hindi po tayo magkamali. Pakinggan po natin ano nga ba ang nangyari, bakit nasabing may dayaan na agad, hindi pa nagsisimula may dayaan na nangyayari. Sana naman maging malinis na ang halalan po sa atin. Kaya nga mga ngayon, ang mga politiko ngayon ay nagkukundumahog na talagang manalo sila talaga sa makaupo talaga sila sa pwesto. Iwan ko kung bakit talaga gustong-gusto nilang maupo sa pwesto. Na po, hindi natin alam kung ano ang mga plataforma nila, anong gusto nilang mangyari. O sige, pakinggan natin, huwag natin patagalin. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, at welcome back dito po sa PNR. At ito nga, mga karibin natin, may dayaan na. Yan, nagtatanong po mga kababayan kung may dayaan na po. Dahil po sa balitang ito, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. Eto pa, lagot na, Willie Revillame na high blood. Nako yan mga kababayan, na high blood po si Kuya Will, mga karibin natin. So yan po mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, patungkol pa rin po sa eleksyon ng ating bibigyan ng reaksyon. At ito nga, concern sa automated counting machine. Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon para mas lalo po nating maintindihan ang concern na ito. Ito na po. Kasi chine-check natin yung machines. When we did this in the con before with Chair George, when I shaded dalawang numbers, names, ang hindi ho yan binilang doon. So, yung akin, and then in another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. According to their DESOTEC dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, binasa. Yung 1 to only 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 names I overvoted. Pero 13. So sabi ko, sino ngayon ang nagde-decide na from 13 going 12 at sino ang hindi kasama sa 12 ko. So I requested the DESO to request for an overvoting of all. Inanan natin yung kanilang mga machines dito. Kasi how come in that one, it was fine. Dito how come, sabi ng DESOTEC, it should not read overvote. Sayang yung boto mo doon. But they're reading it. Dito, 13 ang binigay ko. Pero binasa niya 12. And then, ang aking mga linya, meron akong box, may diagonal, merong dot, merong star, and yung mga ganyang shading, yung dalawang sobra. So, yun ang
question ko ngayon, kaya nga buti meron tayong FPS. We requested the DESO to test all machines and let us do an overvoting. Dapat hindi binabasa. So paano yan, ma'am? What will be action taken on that? They will, kaya nga ito, so they will put that in the minutes. Sila ang magre-report sa kami naman, I will report to PCRB. So how can we make sure, ma'am, na hindi mangyayari yan on the day of the election? Yun ang maganda tanong natin sa kanilang lahat ngayon kasi we want to test the machines here at least Yes. test natin yung overvoting kasi natataka ako, di ba, merong A hanggang letter V, Yes. meron kasi yung last na candidate na V. Napasok siya dito pero sinong nawala, parang ganyan ba, ang akin is chooses na ang 12 ko ay ito despite nag-overvote ako. Mga kababayan, overvote, at saka iba pa yung pag-shade, may X, may rectangle, at saka may stars, pero binabasa po ng voting machine, mga kababayan. Ang tanong natin dito, hindi ba ito maging sort of or source of dayaan, mga kababayan, sapagkat we can say, di ba, na depektibo po ang mga voting machine, mga kababayan, based on what they experience, mga kababayan, na sinobrahan nila sa pagtetest nila, no? Sinobrahan po nila yung sinidan na bilog, di ba? Instead of 12 senators, ginawang 13. Instead of shading, ginawang X and boxes and stars. Pero binabasa pa rin po ng counting machine, voting machine, automated counting machine, mga kababayan. Paano yan? Hindi ba kaya ito? Kasi sabi nila, dapat hindi counted yun. Pero bakit binasa pa rin, mga kababayan? Bakit kinount pa rin yung ganong klaseng pagboto? Alam nyo, mga mahal na kababayan, ako ang masasabi ko rin dyan parang tama talaga si Harold Respicio, na yung counting machine ay talagang pwedeng ma-hack. So nakita nyo na, ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula ang butuhan, nakikita nyo na yung machine is defective. Yung machine na ginamit is defective. Mantakin mo, nag-X na, nag-box pa, tapos binawasan, pero nag-overvote yung bumoto. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, the counting machine is not reliable. Hindi siya magandang gamitin sa araw ng halalan. So, sana before yung halalan magsimula, ma-fix po ang machine na yan at maitama. Ma-sit up ng tama at maiwasan yung ma-hack yun. Kaya yung pinalabas ni Hal Respicio na ayaw naman mangyari nitong si Garcia. Sana naman pinakinggan nila yun. Naging defective ang machine ngayon, hindi pa nagsisimula. How much more kung napakarami na ng isa lang dyan sa machine na yan, sa counting ng machine na yan. Ano kaya ang mangyari sa bilangan? Magiging magiging maganda kaya ang resulta niyan? Maging reliable kaya ang resulta niyan? Ngayon pa lang defective na ang machine. Paano tayo maniniwala dyan ang taong bayan sa counting machine na yan kung ngayon pala nga hindi na kayang basahin yung mga errors na ginawa ng mga botante. Isipin mo, ibinox na, nag-X pa, tapos kinulangan ang pagboto, pero ang resulta binilang pa rin, nag-overvote pa. Anong klaseng machine yan? Hindi siya reliable, hindi siya pwedeng asahan. Very defective. So kung defective ang machine, lalo na yung magiging result niyan, hindi talaga pwedeng paniwalaan. Tutuloy natin. Eto, nagtatanong lang tayo sa thumbnail natin kung ayan, ano bang natin dito. Yan, may dayaan na? May dayaan na bang nangyayari? Anyway, wala naman pong mga kasi nga po, posible, di ba? Posible pong magkaroon ng doubt of dayaan. Dahil 13 nga ang binoto mo, 12 ang papasok doon. Ang tanong, sino-sino po ang papasok doon sa 12, no? At sino yung tatanggalin?
ng machine to make sure na 12 lang talaga ang mababasa doon, mga kababayan, ang makakount, di ba? Oh. Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. Yan po pinakabagong yan. Update patungkol po dito sa mga automated counting machine na gagamit. Alam niyo mga mahal na kababayan, hindi lang natin talaga maisip bakit yung machine ba na gagamitin ngayon is yung machines ba na gagamitin ngayon, yung counting machines ba na gagamitin ngayon sa halalang ito are the same machines na ginamit last election sa president, sa vice, sa mga senators. Yung machine ba na gagamitin ngayon ay same with the machine na ginamit before? O ibig sabihin, kung ngayon pa lang nagde-defective yan, ibig sabihin yung mga nauna ay hindi rin pwedeng totoo ang naging resulta. O di po ba? Talagang taong bayan magkakaroon po ng pagdududa po dyan. Magkakaroon po talaga ng napakalaking question marks bakit ganun ang klase ng resulta ng counting machine na yan. Kaya mga mahal na kababayan, ngayon pa lang, paano makakampante? Paano makakampante ang isipan ng taong bayan kung ganyan yung gagamitin yung machine? Ngayon pala nga, defective na ang machine. Lalo na kung kapag sinabi ko kanina, kapag pinaslakan na yan ng napakaraming baluta, what will happen? Isipin mo, isa pa lang yan, pero defective na ang result. How much more kung million ang ipaslak dyan sa machine na yan? What will happen? Diba? Kaya masyadong magkakagulo talaga sa araw ng election. Bakit? Hindi kasi maganda yung gagamitin yung counting machine. Kaya nga itong question natin, yung machines ba na gagamitin ngayon were the machines used during last elections? Diba? Medyo hindi tayo pwedeng maging kampante sa ganun. Okay, tutuloy natin. Gamitin ngayong election, mga kababayan. Pwede pala yun, no? Nangyayari pala yun, mga kababayan. Alright, baka sakali ma-encounter natin yan sa eleksyon, di ba? Pwede tayong magreklamo, di ba? Alright, eto pa mga kababayan. Eto, Sharon Cuneta. Showbiz muna tayo, pero it's not showbiz, it's about politics. May paiyak-iyak pa si Sharon. Sabi niya po dito, pati mga artista Sharon Cuneta, may mensahe sa mga Pilipino. Bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Tinatanong pa kung bakit ayaw namin iboto si Kiko. Wag mo na kaming tanungin. Ang asawa mo ang tanungin mo kung bakit hindi siya binoboto ng taong bayan. Bakit kami ang tatanungin mo? Sabi niya po dito, bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Ano po ba yung mga doubts ninyo? Kasi lahat ng kasinungalingang nilabas against him, may resibo kaming katapat. Meron kaming magpapasawalang katotohanan doon sa mga binibintang nila, sa mga paninira nila. Sinisiraan pala ngayon si Kiko. Hindi ko alam Sinisiraan pala si Kiko Pangilinan ngayon, election na ito. Well, anyway, isa lang pong masasabi ko sa iyo, Miss Sharon, sabihin na natin, Miss Sharon Cuneta. Mega star. Isa lang pong masasabi ko sa iyo at bakit kami tinatanong mo kung bakit ayaw namin? Ayaw nga namin di ba? Ayaw namin iboto kasi ayaw namin ng mga dilawan. Ayan na lang, simple lang, di ba? Kayo mga kababayan, bakit ayaw nyo nga bang iboto si Kiko? Bakit ayaw na? Masakit 'yon kay Sharon na talagang yung asawa niya hindi pinapaniwalaan ng taong bayan, di ba? Kahit may resibo pa kayo, kung ayaw talaga ng taong bayan, wala kayong magagawa. Ayun nga, sinabi na nitong taong ito na ayaw nila sa mga dilawan. Wala kayong magagawa dyan. Kahit mega star ka pa, kahit asawa mo pa yan, kung ayaw ng taong bayan, wala kang magagawa dyan. So, ang gagawin mo na lang siguro, pinakamanang gawin mo, mas mabuti na lang tumahimik na lang at tumigil na, wag nang makisali sa politika para payapa ang buhay nyo. Wag nang sumali kayo dyan sa politika. Mayayaman naman kayo wag nang sa bagay talagang nakalagay yan sa sa banal na kasulatan na ang mga mayayaman lalong magpapayaman at ang mga mahirap lalong maghihirap yan.
Sige, tutuloy natin. Ayaw niyong iboto si Kiko, sabi po ni ng asawa niya, ni Sharon Cuneta, mga kababayan. Alright? I-comment nyo na lang po ang opinion nyo dyan kaya sa mensahe po ni Sharon Cuneta. At ito naman mga karibin natin, nako po itong balitang ito si Kuya Will, si Willie Revilla, may mga kababayan na high blood. Na high blood agad mga kababayan, hindi pa man naging senador. Na high blood na. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Paano pa kaya kung maging senador na ito mga kababayan, talagang mabubweset ang taong bayan yata dito kay Kuya Will. Eto po. Willie Revillame, kinundi na matapos umano'y ma-high blood habang nangangampanya. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Patay tayo dyan. Viral ngayon ang video ng ginawang motorcade ng senatorial candidate Willie Revillame habang nangangampanya. Sa video post ng isang nagangalang Genevieve Passion, makikita si Willie na nasa itaas ng sasakyan at namimigay ng jacket. Makikita sa mukha nito na tila nabubwisit na sa kanyang ginagawang pamimigay dahil sa dami ng taong sumusunod sa kanilang sasakyan para makahingi ng jacket. Sa isang bahagi ng video ay makikita si Willie na sinasabihan ng isang nanginginang, mamaya, mamaya. Paglipat nito sa kabilang gilid ay tila padabog na inihagis ito ang kanyang hawak na kulay blue na jacket. Nilagay ito ng netizen ng caption na, HB si Kuya Will, mukhang hindi niya gusto ginagawa niya. Sinabi pa ng netizen na pag hindi bukal sa loob mo ang pagtulong, kita yan sa kilos at gawa mo. Last resort mo na, kaso ang politika para makabawi ka sa lugi mo. Sa kasalukuyan ay umabot na sa mahigit 8,000 ang nagkomento dito na halos lahat ay puro panlilibak kay Willie habang mahigit naman sa 3,000 na nag-share ng nasabing video. Hindi, meron akong Okay, so isipin nyo mga mahal na kababayan, isipin nyo na lang, nangangampanya pa lang itong si Willie Revillame, nakitaan na agad ng negative attitude. Nakitaan na agad na yung ginagawa niya. Isipin mo, jacket pa lang na binibigay, jacket pa lang yan. Pero nakita na sa kanya yung kairitahan at kahibladan, yung negative attitude. Ano na kaya ang mangyayari kung ganyan at makaupo na ang mga ganyan? Wala tayong, hindi naman tayo pwedeng maghatol. Baka nga pagod lang yun, di ba? O baka kung ano ang, bakit nagkaganon si Willie Revillame, hindi natin alam. Kung tayong alam natin, sana kapag kaganyan na nangangampanya ka, huwag kang magpapakita ng mga negative sa taong bayan dahil talagang babakbakan ka ng taong bayan dyan. Kaya mga mahal na kabayan, mag-isip-isip na kayo kung sino yung ipauupo nyo dyan sa pwesto. Diba? Okay, tutuloy natin. Mga kababayan, no? At least ngayon, mas maganda nga na ito, di ba? Na ngayon pa lang pinapakita na nila ang kanilang mga tunay na mga kulay, no? Yeah. This is not about public service, mga karibin natin. Sa totoo lang, yung kay Kuya Will, it's not about public service. Kasi kung public service, mga kababayan, nako, nakakatulong naman siya, di ba? Kung may talagang gusto niyang tumulong, kung may pera siya, kung sinasabi niyang mayaman siya, bakit hindi niya bakit hindi siya kusang tumulong, di ba? At dito talaga natin makikita mga karibin natin sa video ito, talagang medyo nagalit, no? Medyo masama ang pagmumukha ni Kuya Will. At na-high blood niya. Hindi natin alam, no, kung ano yung rason at his end, no? Kung bakit ganun ang naging pag-uugali niya in front of the public, mga kababayan, no? Alam naman natin yung mga artista magaling tong magtago ng emotion, di ba? Magaling po tong umarte. Pero bakit kaya hindi na itago ni Kuya Will ang kanyang pagkakabweset sa mga sa pamigay niya ng jacket yan kasi, no? Hindi naman talaga jacket. Ang init-init nga dito sa Pilipinas, jacket pang ipinamimigay mo. Aircon ang ipamigay mo kaya para iboto ka ng taong bayan. Bakit jacket kaya? Sa bagay na ano niya na
Parang na-adapt niya na doon sa kanyang programa. Bigyan ng jacket yan. Paano ba yan? Hindi po aircon ang nasa ang labas ng studio ninyo. Kung di napakainit at maalinsangang panahon po, mga kababayan, tapos jacket pa ang ibibigay. Nako po. O yan, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ito. Kahapon ko pa talaga ito gustong banatan pero ngayon ko lang na-share sa inyo, pasensya na po kayo. Eto, banatan po natin si Senator Francis Tolentino. Sabi niya po, kung gusto niyo po mawala ang West Philippine Sea, kung gusto ninyong masakop ng China ang Pilipinas, huwag niyo kong iboto. Talagang grabe ang linyahan natin grabe po yung script natin baka nakakalimutan mo Senator Tolentino, senador ka po nung mayroong pong sigalot dyan sa China. Anong ginawa mo? May nagawa ka ba? Bubululin mo na naman ng taong bayan Bakit pag ibunoto ka ba namin talaga? May magagawa ka para mabawi or maging atin ang West Philippine Sea? Claimants po tayo Marami pong claimants dyan sa area na yan. No? Hindi mo pwede sigurong suluhin basta claimant ka lang diba? Marami po kayo Hindi mo pwedeng suluhin. That's what yan ang opinion ko. Pero balik tayo po dito sa sinasabi niyang pag siya ay hindi binoto, masasakop tayo ng Pilipinas. Well, let's try. No? Let's try. All Filipinos, mga kababayan ko. Subukan po natin wag iboto. At hindi naman talaga natin iboboto si Tolentino. Patay. Kung masakop ba tayo ng China. Kasi kapag hindi tayo nasakop ng China, si Tolentino ang ibigay natin sa China. Ako ang masasabi natin dyan. Bakit ba ang kababayan natin takot na takot sa China? Na kung iisipin natin, yung may mga malalaking negosyo sa Pilipinas na nakakatulong sa Pilipinas mga Chinese. O sino-sino yung mga mayayaman? Sino yung mga may-ari ng SM Mall? Sino yung may-ari ng napakalaking mga kumpanya sa Pilipinas like San Miguel Beer, di ba? San Miguel Corporation. Sino yung may nagmamayari ng mga Showmart na malalaki, yung SM, Mega Mall, di ba? Di ba mga Chinese yan? Mga Chinese yan. Andyan yung mga mayaman, si Lusyutan. Sino pa? Ang dami-dami. Hindi lang si Lusyutan. Lahat ng mga Chinese, naglalakihang corporation dito sa Pilipinas, ang nagmamayari, Chinese. At ito ang nakakabilib sa kanila. Bakit? Bagaman sila ang may-ari, pero ang mga nagtatrabaho dyan, mga Filipino. Di ba? Mga Filipino ang nagtatrabaho. SM. Sino ang mga trabahante dyan? Mga Filipino. Sinasahuran, binibigyan ng trabaho. Hindi ba yan malaking tulong sa Pilipinas at sa mga Filipino? Bakit kayo natatakot sa ganun? Hindi naman siguro gagawin yun ng China na sakupin ang Pilipinas. Yun lang yun lang. Kasi kung titingnan natin, bakit naman sasakupin? Kung iisipin nga, nakakatulong sila. Nakakatulong sila. Di ba? Kaya minsan Henry C, di ba? Henry C, Lusyutan, yung may-ari ng mga lahat yan mga Jollibee, di ba? Lahat ng may-ari yung mga Chinese Kaya alam niyo mga mahal na kabayan, tanggapin man natin sa hindi. Di ba? Malaki ang naiambag ng Chinese people sa ekonomiya din ng bansang Pilipinas. Tanggapin mo natin sa hindi. Ganun talaga. Dito lang sa amin Dito lang sa amin sa probinsya ng Masbate, ang mga malalaki ang mga negosyo dito Chinese di ba? Kaya hindi na bagong bagay yun. At saka talagang tanggapin na natin kasi darating panahon na ang bansa ay talagang maglalaban yan laban sa isang bansa. Nakalagay na yan sa Biblia. Ipinagpauna na yan ng Biblia. Darating ang panahon na
talagang magkakagulo ang mundo. At hindi na talaga mapapabuti ang mundo. Pawasak na po ito sa kanyang kawakasan. Patungo na sa kanyang kawakasan. Itutuloy natin. Nakakagigil yung mga ganitong statement, diba? Parang ginagawa nilang tanga, bobo ang taong bayan sa mga ganitong statement, mga kababayan. Talagang masasabi natin na ang karamihan din sa mga Filipino ay nagiging bobo rin eh. Bakit? Bayaran lang magpapalitan ng iboboto, o di ba? Binabayaran, hinahayaan nilang ipagbil ang kanilang boto. O, talagang mga bobo kung iisipin. Di ba? Mga bobo talaga. Bakit? Pera lang ang katapat eh. Tapos ngayon nagrereklamo kung yung ibinoto nila is kurakot. O, tapos magrereklamo. Kung iisipin, kayo ang may kasalanan eh, na nagpapabayad. O, yung pera na sana na gagamitin para sa mapaunlad ang bansa natin, ibinibigay sa inyo. Diba? Pundo yan ng gobyerno, tapos ibibigay sa inyo. Pagbibili nyo ang boto nyo, kasalanan nyo yan. O, diba? Napakarami ng mga Pilipino na ganun, ipinagbibili ang boto. Kung sino yung mas may mataas na offer, doon sila. O, dito nagbigay itong si politician A ng 5,000, dito si politician B nagbigay ng 10,000, lilipat yan. O, diba? Talagang ang mga Pilipino talaga ganun. Tanggapin man natin sa hindi, ganun ang kaswapang ng mga Pilipino. Garapal masyado. Ay sana mabago yan. Senador ka ngayon eh. Yeah. Senador ka nang may nangyayaring kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Anong ginawa mo? Tumulong ka ba sa Coast Guard? Magtatanong lang. Tumulong ka ba sa Navy? Nandun ka ba nung bombahan sila ng tubig? Diba? Ay, nagtatanong lang ako, mga kababayan. Dahil sobra naman po ito. Parang tinatakot na tayo, 'di ba? Tinatakot na tayo pag Kung ganyan lang naman na natatakot, ba't anong ginagawa ng Pangulo? Aber. Bakit iaasa lang niya sa Navy? 'Di ba? Kung yun lang talaga. Hindi Pangulo ang bansa, ba't hindi siya magdesisyon ng ganun? Ipakita niya. Kasi hindi gagawin niya ng Pangulo. Bakit? Hindi ka mananalo sa Chinese. Talagang kung lumaban man ang Pilipinas, talagang malaki. Baka magkaroon ng World War III. Bakit? Siyempre, yung mga kaalyansa ng Pilipinas, makikialam din yan. Kaya wala tayong nagagawa. Bakit? Ganun nga kasi ang mangyayari. Pwedeng mangyari. Kapag nakialam tayo, talagang gira ang pupuntahan. Bakit gira? Siyempre, ang kaalyansa ng Pilipinas, kakampi sa Pilipinas, yung mga bansang malalaki, yung Amerika, kakampi yan. Di nagbangga na ngayon yung mga malaking bansa, ay gera. Ano ang nakukuha sa gera? Wala. Lahat kaguluhan, tagutom, kahirapan, walang maitutulong yan. Tuloy natin. pag hindi daw siya nanalo, sasakupin tayo ng China. Hindi totoo yan. Bakit ka ba? Shield ka ba ng Pilipinas para sa, diba? Kung isipin, Kahit hindi ka naman manalo, pag sinadya talaga ng China, sasakupin tayo eh. Diba? Talaga. Kahit manalo ka naman, kapag hindi nila ginawa, hindi nila gagawin. Ako ang masasabi ko lang dito, kung takot kayong sakupin ng China, edi huwag kayong mag-entertain ng Chinese dito sa Pilipinas. Yung mga yung mga malaking businessman dito sa Pilipinas na mga Chinese, paalisin nyo na. Ganun lang yun. Ba't kayo nag-i-entertain? Bakit kayo nagpapapasok ng mga Chinese products galing sa China papunta dito sa Pilipinas? Bakit ganun? Bakit ganun ang ginagawa ng gobyerno? Kung ayaw talaga ng gobyerno na sakupin ang Pilipinas ng Chinese, ba't pa kayo tumatanggap ng mga Chinese businessmen dito sa atin? Kasi nga, ang pinakasagot dyan, nakakakuha kayo ng pondo galing din sa kanila. May tax kasi yan, di ba? May tax yung products nila. At yun nga, malaki ang naitutulong sa mga Filipino, ang mga Chinese businessmen na yan. Di ba? Tanggapin man nyo o hindi, totoo yan. Subukan yung tanggalin yung mga malalaking negosyo dito sa Pilipinas yun na pagmamayari ng Chinese, magkakagulo. Bakit? Kasi ang dami-dami mga Pilipino nagtatrabaho sa kanila umaasa. Di ba? Nako. Wag niyo pong utuin, wag niyo gawing bobo ang taong bayan, Diyos ko po. Ito pa mga karibyo natin, bigyan din po natin ng reaction. Isa pa ito.
Oh, ito pa, isa pa mga kababayan sa Tito Soto. Nung una, sabi niya po yung sweldo niya, ibibigay niya na lahat ng sweldo niya or yung sweldo niya bilang senador ay ibibigay niya sa mga kapos na estudyante. No? Wala na siyang sweldoin. Iwan ko lang kung saan siya kukuha ng panggastos niya. Diba? Ngayon naman po, mga kababayan, sinasabi po ni Tito Soto, Tito Soto tinawag na lokohan. Lokohan lang ang ipapatupad na drug test sa mga PUV drivers. Lokohan daw. Paano naging lokohan yun? This is a serious matter. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa na halos ang mga involved sa mga accident, itong mga drivers na ito, mga kababayan, no? Bakit hindi? Bakit lokohan sa'yo? Para sa'yo? Isipin mo, tumatakbo kang senador tapos sasabihin mo yung drug test, lokohan? Baka ganun talaga ang ginagawa, di ba? Baka lokohan lang talaga ang drug test dito sa Pilipinas. Kapag ikaw ay Ganito na lang. Talaga kung ganun, nalukuhan. At kung ganun talaga na gusto nyong maalis yung drugs dito sa bansa natin, simple lang. Lahat dyan, lahat ng mga government employees, lahat ng mga politicians, lahat ng departamento mag-drug test lahat para malaman kung sino yung talaga may mga mahirap lang dyan kasi mismo sa PDEA iwan ko lang, hindi lang natin alam kung mismo may mga hindi naman lahat may mga gumagamit din, di ba? Pero hindi natin nila lahat. Ay mahirap na pag pinag-usapan ang drug testing, mahirap na ngayon. Bakit? Ngayon nga, tingnan nyo. Nung hindi na si Duterte ang Pangulo ng Pilipinas, tingnan nyo. Pati online, makikita natin naghihit-hita na. Ang lakas na ng mga loob. Diba? Ang lakas ng loob. Pati sa online, ipinapakita na yung mga paghit-hit ng marijuana, paghit-hit ng mga shabu na yan. Diba? Ngayon, nakakatakot naman ang dami-dami ng gumagamit naman ng ipinagbabawal na gamot. Tapos yung sinasabi ni Tito Soto na lokohan lang daw ang ipatutupad na drug test sa mga PUV driver. Kung ganyan lang naman, wag lang sa PUV ang gawing drug testing. Lahat. Kaso nga, ngayon, pag kumuha ka ng driver's license nga, may drug test dapat di ba may testing yan, may drug testing yan. Pati pagkuha ng mga license, lahat dapat rin na drug test. Para malaman. Kaso nga, kahit anong gawin kada drug test dyan, pwede namang mapiki yan lalo kung binabayaran. Lalo kung malaki ang bigayan. Lokohan lang talaga yan. Let's say, pag ayaw sa'yo ng gobyerno or something, pag ayaw sa'yo ng gumagawa ng drug test, ibig sabihin, ipapositive ka. Di ba? Pwede. Pag ikaw naman, kahit ikaw ay drugista, kapag ikaw ay let's say, may pera ka, di ba? Negative ka talaga. Mababayaran mo yung drug test, dilusot ka pa rin. Ganun ba? Lokohan, mga kababayan, ganyan bang lokohan na sinatawag? Pwedeng mangyari yan. Yan po kasi naiisip ko na sinasabi dito ni Tito Sotong na lokohan. Baka po yung pwedeng pag-drug test ay lokohan dahil para lang ito sa mga mahihirap. Ay yung mga mayayaman ay nakakalusot sa mga drug test. Totoo naman. Ganun ba yun? Totoo. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po at ito, pasadahan po natin itong balitang ito or video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted balikan lang po natin, no? Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po, na-encrypt na. Na-encrypt na. Diyos ko, George Garcia, paano naman yan maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino yung mga sinasabi mong encrypt? Bakit? Ganyan ang ginawa nyo. Di ba pwede after pagboto, makikita sa resibo yung mga names ng mga binoto agad? Yeah. Bakit may pa-encrypt pa? Diyos ko, bilyon ang bayad sa inyo, tapos bibigyan mo lang kami ng explanation na kasi na-encrypt. Simple logic naman yun. Kung online voting, after mo makast ang votes, dapat after nun, makikita mo ang resibo kung sino yung binoto mo.
alam niyo mga manakabayan, totoo yan. Kapag after election, kapag na-count na ng counting machine yung mga ballots, talagang lumalabas po doon kung sino yung ibinoto, yung pangalan. Yung sinasabi ni Garcia dyan na na-engrave, hindi nalalabas ang pangalan. Hindi totoo yan. Lumalabas pa rin ang pangalan sa balota. Nakalagay pa rin doon. Diba? Kaya nga isinasubmit yung official ballot isinasubmit, nilalak, di ba? Dahil yan ay basihan kung magkaroon naman ng recounting. Kaya alam niyo mga mahal na kabayan, ngayon pa lang hindi pa nagsisimulang butuhan. Nakikita agad natin na may something na nangyayari. Delikado ang ano ngayon, ang butuhan 2025, parang may something fishy talaga na mangyayari. Abay, humanda na lang tayo. Dahil kahit yung machine hindi defective, hindi reliable, masyadong defective. Isipin nyo, mantakin mo na 12 ang ibinoto, ang lumabas 13 ang ibinoto. May error pang ilan yun, box X at saka ang hindi na i-shade, pero binilang pa rin. Hindi siya masyadong hindi trusted ang machine na yan, hindi reliable. Kaya ang mangyayari talaga sa botohan, hindi na yung botohan, lokohan ang mangyayari dyan. Kaya tama yung ginawa ni Harold Respicio na talaga ang counting machine ay pwedeng mahak during election. Lalo na kapag nag-testing na at nag-online na. Kaya itong ikinagalit ni Garcia na kinasuhan pa itong si Harold Respicio dahil dun na sa halip na magpasalamat kasi warning yun para may iwasan talaga ang dayaan, parang iba ang dating sa kanya. Hindi lang natin alam kung bakit ganon. So, medyo malaking question mark yun sa kanya. Itutuloy natin. Wala nang encrypt. Ano encrypt? Ito po, malaking problema itong OFW online voting natin dahil marami ng OFWs natin kababayan na nag-vote na sa online, kailang iba ang lumalabas na pangalan. Nako! Vote straight PDP laban sila, kailangan lumalabas pangalan ng mga alyansa candidates. Ibig po sabihin, yun ang na-reprogram sa counting machine na yun. Tama na naman si Hal Respicio. Kung yung na-reprogram dyan sa counting machine na yan, kahit ang iboto mo straight PDP laban, ang lalabas talaga doon ay yung na-program na pangalan sa counting machine. Hindi na papansinin yung ibinoto mo, hindi na talaga bibilangin yun ng counting machine. Kahit yun pa, straight ka, nag-PDP ka, ibinoto mo lahat yung 12 o yung 10. Ang lalabas doon kasi, nakaprogram kasi doon sa program mismo ng counting machine ay yung alyansa. Kaya ang mangyayari talaga, totoo ang sinabi ni Hal Respicio na ang counting machine, kaya pala galit na galit din itong si Garcia. Diba? Si Garcia, dahil ibinulgar nga ni Hal Respicio na talagang ang counting machine is pwede talagang mahak. Kung ano yung na-program doon, yun ang lalabas. Naku, nakakatawa na. Patay tayo ngayon sa eleksyon. Mag-ingat na tayo. Ano kayang mangyayari? Kasi yung mga counting machine parang agad, hindi pa nagsisimula, nahak na. Wala pang testing, hack na agad, diba? Nako. Ayan. Nako po. So ito, So yan mga kababayan, sana masolve yan ng COMELEC, no? Yung mga problemang ganyan. Para naman maging trusted. Well, anyway, sa lumabas po na survey, I think pangatlo ang COMELEC sa most trusted government agency sa Pilipinas. Well, anyway, patunayan nyo po na kayo po ang third, no, most trusted agency ng ating gobyerno, COMELEC. No, sa panahon po ngayong eleksyon, dapat tayo po ay maging tapat, tayo po ay maging masunurin, no, sa batas ng COMELEC, sa batas ng eleksyon, no. Yun nga, kahit maging masunurin ka pa sa batas ng eleksyon, kung mismo yung COMELEC mismo, sila ang may ginagawang kabulastugan, walang magagawa ang taong bayan dyan. Lalo na kung hawak mismo yung COMELEC ng gustong manalo na kandidato dyan.
Di ba? Ay hawak ka ng pinakamataas na na may position sa gobyerno at yung gusto mong patakbo, yung gusto mong manalo yung ini-endorse mo. Siyempre ikaw mismo na pinaka mataas ang position, gagawa mo at gagawa ka ng paraan na manalo yung mga manok mo. O yan na nga. Yan ang lumalabas. Paano yan? Sa palagay nyo kaya ang COMELEC can be trusted? Di ba? Sa machine pa lang testing pa lang palpak na. Lalo pa kaya kung isipin nyo online vote ha ng mga yung mga OFW. Di ba? Nabanggit. Ibinoto nila straight PDP. Anong lumabas? Alyansa. Anong ibig sabihin nun? Minaniobra na nila. Ibig sabihin, nireprogram na nila, prenogram na nila na ang bawat balota na bibilangin dyan sa counting machine na yan, maging sa online, ay yung alyansa. Sana all na lang. Kaya wala na, talo na. Alam na agad. Di ba? Alam na agad ang mananalo. Bakit? Kasi nga na-program na. Wala, kaya kawawa ang taong bayan. Niluloko lang ng mga manluloko na gustong maupo sa pwesto at manatili sa pwesto at magpayaman na lang. Nako, diyan pa lang hindi na nila ayaw, diyan pa lang hindi na matiwalaan ng mga taong bayan. Diyan pa lang sa na yan, diyan pa lang sa counting machine pa lang, hindi ka na hindi mo na mabigay yung trust mo. Isipin mo, iilan pa lang yun, pero tingnan nyo, wala. Defective ang machine. Ayusin nyo, COMELEC. Pangatlo kayo, gawin nyo ng number 1 kayo sa mga trusted at saka mapagkakatiwalaan. Kaya minsan yung ginawa ni Harold Respicio na inilabas niya kung paano hinahack yung machine, tama yun. Hindi lang natin malaman kung bakit itong si Garcia ayaw na ayaw at kinasuhan pa itong si Harold Respicio. Talagang doon pa lang may something fishy na nangyari. Tapos ngayon ito naman, encrypt daw. Diba? Hindi na daw mababasa yung pangalang ibinoto mo kapag lumabas ang balota. Anong hindi? Lumalabas. Andun pa rin. Diba? Kaya nga sinisilyo yan. Nilalak. Diba? Nilalak. Nagsisend pa tayo ng mga soft copy doon sa COMELEC. Yung mga result doon sa counting machine, after doon isinisin doon sa COMELEC. Diba? Kaya, nako, nakapagtataka lang, yung bang counting machine na gagamitin ngayon, yun bang ginamit dati? Yun ang pinakawalang question mark. Kung yun ang ginamit, ibig sabihin, kahit yung result doon una, may something wrong. Nako. So mga kababayan, hanggang dyan lang muna at maraming salamat. Sa hindi ko pa po kasama sa aking munting channel, don't forget to click the subscribe button and the bell button at pakishare na rin po ng video po natin para kumalat po ang video po natin at maging aware po ang taong bayan sa kumakalat ngayon na mga kabulastugan na ginagawa dyan sa election na yan. At God bless po sa ating lahat and good night po sa inyong lahat.